Hello, magandang araw. So, nung last few days 'no, nag-viral yung regarding do sa PhilHealth. Now, na-feature ngayon sa RTIA yung issue, yung regarding diyan sa PhilHealth na 'yan. Kasi nakaka-relate din kasi ako dito dahil dun sa anak ko dati. Dependent ko kasi yun, sa PhilHealth. So, parang nung time na yon 'no, although na nakikita mo naman siya sa breakdown do sa running bill niyo or do sa mismong breakdown ng babayaran niyo, nakikita ko naman na may bawas, na malaki naman. Pero ba't parang wala lang, hindi ko rin nararamdaman sa totoo lang. I don't know kung ano ba talaga. May saysay ba yung PhilHealth na yan o wala? O talagang kung hindi kasama yon mas malaki pa yung bill namin. Sometimes kasi parang do sa bill parang palamuti lang siya eh. Kasi as in nung time talaga nun, hindi ko rin naramdaman dahil milyones din ang binayaran eh. Well, siguro may tulong nga naman ano. Pero pakinggan natin tong hinanaing neto ni ma'am. Ito yung nag-viral eh, na yung asawa niya daw, parang tinabla ng PhilHealth kasi wala pa daw 24 hours na na-admit. Kailangan daw 24 hours. Bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay, Ma'am Maria. Salamat po sa lahat. Saan pong ospital na admit si Sir Marvin? Dinala po siya ng mother-in-law ko sa Manila Doctors Hospital. Meron po kasi kaming HMO, so hindi namin na-expect na ganun kagrabe yung magiging kondisyon ni asawa ko po. Wala pa pong 24 hours, siya po ay na-release na dahil yumao na nga po. Tama po. Supposed to be, di pa po parang may discount sa ospital using your PhilHealth Opo. membership form. Yun lang naman po yung hiningi ko dun sa ospital na ibawas po kung ano yung benefits na my husband deserved kasi po contributor siya for 25 years. So yun lang po yung hindi nila nag-grant sa akin. Ano po muli ang binigay na reason po ng PhilHealth? Ba't ho daw nagkaganon? Nung start po, paglapit ko po dun sa counter ng PhilHealth, ang sinabi po agad is walang 24 hours. After po nun, Teka, anong kinalaman ng walang 24 hours doon? Eh parehas lang naman na need ng healthcare yung ano. Kaya kung less than 24 hours yon or what? Anong bearing nun? Ano yan, dahil abala sa kanila na mag-paperworks? Mahihirapan sila na ano? Dahil, alam mo yun, hindi ko naiintindihan eh. Parang, na dito sa Pilipinas, no, pag sila yung kukuha ng, ano, ng bayad, parang wala nang tanong-tanong, kailangan mag-comply ka. Pero sila, pag mag-a-avail ka na nung benefits na pinangako sa'yo, ang daming kondisyon. Ang dami niyang ano na kailangan mo sundin na ewan ko ba? Ano ba yung baka maipaliwanag no ano kaya reason bakit kailangan tumagal ng 24 hours bago magamit yung benepisyo? sinabi naman po ako na baka pwedeng maghanap ng ibang paraan para makakuha ko ng benefits. Then apparently, since my husband po, hindi po siya na-operahan sa brain, so hindi na rin po namin na-resuscitate. So hindi ko rin po nakuha yung resuscitation package. So what I did, umikot-ikot po ako sa Manila doctors from 6 a.m. until 10 a.m. para mahanap po kung sinong tamang person na makausap ko para makakuha kami ng benefit. Apparently, hinarap naman po ako nung supervisor daw po siya ng PhilHealth. He's wearing a t-shirt na nakasulat PhilHealth. Pero same pa rin po yung sinabi niya na hindi po kami makaka-avail kasi may circular po ang PhilHealth na dapat 24 hours confinement. Ang masakit nga po doon, yung Bullshit eh, no? nabanggit niyo po, 25 years na po kay contributor and dumating yung time na kung saan kakailanganin niyo the most. Ito yung mga ganadong-ganado si Sarapi, mga nagba-viral na ganito eh, no? Yung PhilHealth, Yes kayo po'y tinablat, sinabihan pa, maghanap ng paraan. Napakasakit po Opo, yun. Very oo. frustrating nga po yun. In the end, wala ho talaga nabigay ang PhilHealth.
Wala po talagang nabigay ang PhilHealth. Siyempre po, lito na kayo kasi kamamatay lang ng husband ko. So, wala na lang po. I just let it pass. Pero Hindi sana na lang, ano, no, halimbawa, yung mga hinulog nyo sa PhilHealth ng, ano, ng 25 years, sana pala ni-refund niya na lang at yun na lang ang tinapal dyan. Baka mamaya, malaki pa yung malaki pa yung, or baka mamaya na-cover pa yung buong bill, no? Just imagine, 25 years, magkanong kaltas mo nun? alam ko sa sarili ko na hindi namin deserve as Bullshit PhilHealth talaga, no? contributor for a long time, both me and my husband, na kailangan din pong i-call out yung attention ng PhilHealth. Magkano po yung balanse sa ospital, ma'am? Bali po kasi yung may-ari po ng restaurant na pinagtatrabahuan namin, tinulungan naman po ako. Sinagot niya po yung bill, binayaran ko na lang po yung mga professional fee ng mga doktor. Yun na lang po Very inatira good, sa. So nakaraos naman po kami sa ospital. Very good. Okay, at I understand doon sa funeral daw po, hindi pa kayo nakabayad. Ako na pong sasagot, ma'am, Wow. sa funeral. Yun na lang po ang hindi ko nababayaran, yung part ng voucher na 25,000. Sige po. Talaga to si Sir Rapitol. Mukhang magiging presidente, ah. Ako na pong sasagot yung 25,000 po. Sasagutin Yung ko. mga gustong-gusto ng ano eh, no, ng mga kababayan natin eh. Yung mga tulong-tulong na ganyan. Mukhang magiging presidente si Sir Rapi, ah. Na po yun. Ay, maraming salamat po. And then, nang dahil po sa inyo, masakit man po ito, kung hindi pa pala may nangyari kay sir, hindi pa mababago itong ganitong polisiya, babaguhin ko po yung polisiya na ito ng PhilHealth. So just imagine ilang ilang kaso kayang ganyan ang hindi na dinig, no? Dahil sa ganyang palisiya. I know may reason kung bakit nilagay yan, pero sana yung reason na ilalagay nila kung bakit nila ginawa yan ay ang magbe-benefit nun ay yung mga talagang miyembro, hindi para sa convenience lang nila. 'Di ba? Kasi baka mamaya kaya ginawa yan, alam mo yon dahil ay less than mahirap gawa ng paperwork yan. Yung mga ganon, hindi pwede yun kung ganon lang ang dahilan. Health na kailangan 24 hours sa kababayaran. Pwede po ba akong mag-request din? Ang request ko nga po, number 1, mabago yung policy. Number 2, nire-request ko po sa kanila na sana ang mga tao na haharap sa mga kagaya namin grieving are psychology students or psychology graduates na they can empathize with people who are grieving. Yung may Or empathy, oo nga naman, tama, no? Kasi parang pag naglagay ka lang ng tao doon, parang sometimes, no, na parang ganun po talaga eh. Wala tayong magagawa eh. Yung walang puso. Oo, totoo naman yung dapat may training sa Kaya lang, syempre, kung professional ang haharap sa inyo, dagdag sweldo yon. Pero, Diyos ko naman, gobyerno naman kayo, baka naman malaanan nyo ng pondo yan. Balita nga daw, di ba? Yung PhilHealth noon, may kumakalat na balita yan dati, Christmas party nyo, 100 plus million eh. Tapos yung mga benefits pa ng mga executives nyo dyan, hindi naman siguro valid naman yung request siguro ni ate, or kahit na hindi na licensed psychologist, kahit yung may training man lang na humarap sa ganyan, 'di ba? At pag may complain na arrogante, ligwakin na agad. Kasi syempre yung mga kadalasan na nahaharap dyan sa mga PhilHealth personnel, mga aburido din. Problemado din tao. 'Di ba? Dapat nga may empathy ka. Kahit ba naman bastos yung kamag-anak ng pasyente na haharap sa'yo, wala eh. Sometimes, kailangan mo intindihin, lalo na sa pressure na pinagdadaanan nila. Halimbawa, maghahabol ng pera, di ba? Kahit hindi lang pera, yung kondisyon ng kamag-anak nila na nasa hospital, no? Actually nga, dapat ang papel ng PhilHealth, sa totoo lang, dapat parang HMO yan eh, yung card na sinuswipe na lang ganon, na yung wala nang chichibureche pa, na may pipil-upan ka, o pil-upan nyo po ito, wala nang ganon-ganon. Basta valid member ka, parang HMO, suswipe lang, that's it. Hindi na yung ang dami pang pipil-upan nyo pa po ito, di ba men? Masyadong matrabaho, sobrang hindi siya
ibig ko sabihin, hindi siya, yung sistema parang lalong nagpapahirap. Di ba? Kung pupunta kayo sa hospital, no, last time nung pupunta ako sa hospital, yung PhilHealth din yan, ang haba ng pila dyan. Pero pag may HMO ka, suswipe lang, tapos wala nang dal-dal-dal-dal pa. Ay, hindi, meron. Kukunin yung ID mo para kung titingnan, nagmamatch ba yung sa HMO mo. 'Di ba? Pero yung iba kasi, swipe lang eh. Parang ATM. Eh ito, ewan ko sa gobyerno natin. Kaya nung last election, yan isa sa mga nasa plataforma ni ano yan eh, ni Doc Willie Ong. Kaya kung binoto si Doc Willie Ong, eh wala. Eh alam mo na, mas maganda daw yung ano yung nagbubudots eh. Mas maganda yun na iboto eh di si Jinggoy, di ba? Mas maganda yun eh, di na lang tayo. Kasi sa totoo lang, sasabihin niyo naman, si Doc Willie Ong, di ba, napag-alaman na may cancer or ano, hindi rin siya makakapagtrabaho. Kasi election yun, di ba? Pwede namang i-substitute, pwede namang mag-substitute dyan sa election eh. Asawa niya, si Doc Lisa, yung papasok doon. Di ba? Importante yung healthcare sa Pilipinas eh. Hindi yung mga budots na yan. Pati yung sila Jinggoy. Sino pa ba yung mga binoto nyo? Lito Lapid. Di ba, men? Ewan ko. vulnerable at the moment kasi ayaw na po namin yung parang pinapagalitan kami, di ba po, or sinisisi while we are grieving. Yun po kasi Oo nga. na-experience ko dun sa parang supervisor ng PhilHealth. Wow. Do you have a Opo. name, ma'am? May pangalan po tayo ng Sorry supervisor? sir, hindi ko po masyadong matandaan yung name niya kasi syempre po at that moment medyo frustrated ako na hindi kami nakakuha ng benefit from PhilHealth. Dapat ma-call out natin yung attention ng taong yon. Dapat ma-seminar siya o ma-training o kinakailan ma-transfer siya. Siguro enough training kasi kami po hospitality po kami, restaurant kami. Opo. So we train our staff to be hospitable. So sa Yun nga nakakabwisit doon, no? Ito yung madalas na experience ko din eh. Kasi customer service manager ako before. 'Di ba? Ako nag-o-orient sa ganyan. Pagdating sa pakikitungo sa customers, 'di ba? Hindi naman perfecto, pero mini-make sure ko na kahit papaano satisfied yung customer at maganda ang pakiramdam nila pag umalis sa mga stores na nasasakupan ko. Pero nakaka-frustrate yun eh. Pagka pumunta ka sa ibang establishment, hindi mo makuha yung standard na ano eh, na gusto mong makuha eh. Yung pag ikaw eh, 'di ba? Halos pitpitin mo yung itlog ng mga tao mo para pero pag sa iba, parang wala lang sa kanila. Yung parang gusto pa nila, sila pa yung pakisamahan ng ng kliyente or ng customer. Tapos ang masakit pa nila, government employee pa sila. 'Di ba? Eh mga kung tutuusin, mga trabahante lang natin yung mga dahil tayo nagpapasweldo sa mga yan, no? yun lang naman po yung nire-request ko sa PhilHealth. Tapos number 3, sana po ang PhilHealth can guarantee people like us at the moment na kailangan namin, pwedeng sila muna po yung mag-guarantee sa amin na sagutin muna nila yung bill, then they can ask us to pay through salary deduction. Ayaw naman namin na hindi kami magbayad or makalusot kami sa bayarin. Kailangan lang po namin ng someone na pwedeng mag-guarantee na, sige, operahan niyo yan, magbabayad yan. Yun lang naman po ang sinabi ko sa PhilHealth. Kinuha naman po nila yung mga request ko at sabi nila pag-uusapan. So, Yung request ko at nung tapon. yun na lang po sa Rappi ang papatulong ako sa inyo kung maaari po sana makita ng mga Pilipino kasi 28 million po yung nagkakalampag sa Facebook ko. Yun po naman siguro deserve nilang malaman kung ano magiging tugon ng PhilHealth. Doon po ako medyo na pikon nung sinabi niyo po Opo. na sa halip na magkaroon ng empathy, itong supervisor na ito parang pinapagalitan pa kayo. Sakit na ng yan, ng mga government employee yan. Nasanay kasi sila yung binubos eh. Sakit na yan. Kahit saan munisipyo ka pumunta. Pero ang pinaka-minimal ang ganyan sa Valenzuela.
Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, no? I-try nyo ang Valenzuela. Pero Caloocan, doon ko naranasan sa Caloocan yung ano eh, yung, di ba, may nilalakad ako noon na papel, business permit yata nung tindahan namin, na sabi kong ganun, ipinapasa ko ng document, biglang, lunch break po kami. Ginaganon ako. Sabi kong ganun eh. Nakalagay po dito, no noon break. Banat sa akin, hindi po kami naka-break, kumakain po kami. Taka, no? Tapos, makikipagtalo pa sa akin. Sabi ko, tawagin mo supervisor mo. Kikilos din naman pala. Tapos ano ba yan? Di pa kami kumakain. Bulong pa ng bulong. Sa Quezon City naman, okay naman. Kaya lang, ito, yung panahon na ano pa, si Herbert pa yata nun eh. Diba, maliit na bata pa ako nun. Medyo okay naman, kaya lang yung sistema ng pila, yun ang naranasan ko dun. Kadalasan ganun eh. Yung, siyempre, paunahan yung mga tao, no? Pero wala silang magandang sistema. Iba talaga yung Valenzuela. Naks. Tapos yung pala Valenzuela ang pinakabulok eh. No? Anyway, magpatuloy. Higana pang magalit. Opo, sinabi po sa akin na hindi ko daw pinaresuscitate yung asawa ko. Sir Rafi, hindi po siya naoperahan. So, I think maghihirap po siya lalo kung i-resuscitate ko siya. Oo. And then, kailangan Kasi niyang brain dead mamatay na- ulit. Di ba po? So, parang, ang sakit-sakit po sa akin noon. Magandang hapon po, Dr. Pargas. Sir, baguhin niyo na po yung pulisiya na kailangan yung pasyente 24 hours dapat nag-stay sa ospital para mabayaran yung bill. Actually po, yan ay dumaan na rin sa ating pagre-review dati pa. At ang isa nga po sa naging resulta niyan is yung naglabas po tayo ng tinatawag na outpatient emergency room benefit package para po dun sa mga less than 24 hours na nagpapagamot na dati hindi natin nako-cover na rin po Ba't natin ganun yung nangyari? Kung halimbawa naman po na-admit ang pasyente in less than 24 hours ay malilipat sa ibang ospital because of other services, meron na rin po tayo na-develop na tinatawag na transfer package. Halimbawa po, wag namang mangyayari, in less than 24 hours na na-admit ang pasyente ay namatay ang pasyente and specific po dun sa case nung sa asawa ni Mrs. Sulit yung pong stroke, meron po tayo actually polisiya, ito po ay in 2023 pa, na meron po doon nakalagay na kung ang pasyente ay mamamatay in less than 24 hours of confinement, meron po tayong babayado na pakete. Kung ito naman po ay less than 2 days, meron din po pakete. And of course, after 2 Ano yan? 5,000? days, the full case rate ay ibabayad po natin. Yun naman po pala, Doc, bakit po dito kay Mr. Marvin Sulit, hindi po binayaran kasi hindi pa raw po umabot ng 24 hours yung stay sa ospital dahil yumao na nga po. Senator, sa ngayon po ay hindi ko masasabi because hindi pa po natin nakikita yung mga dokumento at mga serbisyong naibigay. Mukhang meron pong naging misinterpretation doon sa polisiya or hindi naging klaro kung kaya't hindi naibigay yung benepisyo ng ospital. Problema nyo yun. Di ba? Problema nyo yun. At hinayaan nyo ng hinayaan lang na mangyari yan. So ibig sabihin na misinterpret po ng mga kawani ninyo doon sa ospital na yon. At that time, hindi na naintindihan yung polisiya kaya tinabla nga po itong request. Ang plano nga po natin is for them to reorient our Okay. people and of course the hospital to make sure na nakukuha ng mga miyembro ang kanilang mga benepisyo. We'll go to number Yes, 2, sir. request po. Pero, sa aking pakiwari, alam nila yan. Alam nila yan. Pero, para, alam mo yun, para hindi mabawasan ng pondo. Para hindi mabawasan ng pondo or hindi na mag-avail pa. Kasi may similar din may similar experience din ako. Hindi naman siya hindi naman siya PhilHealth. Ay, ano yata 'yun? Private, parang insurance naman.
Insurance siya. Parang ang nangyayari, lalansihin mo yung ano, yung client para hindi makapag-avail nung ano, nung benefit niya. Dahil nangyayari yun sa mga private na insurance, baka kasi mamaya, ganun din na nangyayari sa inyo. Kumbaga may technique na tinatawag eh. 'Di ba? Yung para bang mga strategy, no? Na kung lulusot eh mas makikinabang kayo doon. Kesa yung lagi yung palulusutin, 'di ba? For example, katulad ng sinabi ko, yung mga private insurance, hahanapan ka talaga ng butas niyan para hindi ka maka-avail ng insurance nila eh. Ano yan? Na-experience ko yan before. Ano ba yung... Ano klase insurance ba yun? Basta nakalimutan ko na eh. Yung hahanapan ka talaga ng butas na para ano, hindi mo siya ma-avail. I don't know kung ganun yun, ano. 'Di ba? Pero kung ganun yung nangyayari, napaka-unfair naman dun sa mga tao yun. Tsaka imposible yun eh. Ibig sabihin may nag-e-exist na palang ganyan na policy. Napaka-dumb naman nun. Kailan ba na-hire yung mga tao na yun at hindi na naiintindihan yun? Hindi ba kayo nag-reorient nung time na ano? Nung time na nabago yan or nagawa ng ano ng amendment? Ng family ni Ma'am Maria. Kung pwede po, yung mga kawani ninyo sa mga different hospitals, siguro po, meron pong background sa psychology. Much better kung yung inyo pong supervisor ay isang psychologist talaga para magkaroon naman po, marunong siya magkaroon ng empathy. Kasi po lahat ng mga kamag-anak ng pasyente na nandun sa ospital, sila po ay meron pong dinaramdam, may mga pinagdadaanan. Ayaw po nila marinig na sila po ay pinapagalitan, sila po ay nababastos, sinusupladahan, tinatarayan. Masakit po para sa kanila yon. Sa pagkakataong ito ay nais kong humingi ng paumanhin kay Mrs. Sulit kung ano man po yung kanilang naramdaman na experience at dun sa iba pa na maaaring nakaramdam ng same experience. Actually po yung ating mga tao na inilalagay sa ospital ay mga nurses. Meron silang experience din for empathy. Ba't ganon? But to be fair naman, nung nag-aaral ako, kasama naman yan sa pinag-aralan namin, yung empathy. Pero sometimes, no, lalo na sa public hospital, yung mga nurse talagang pasimuno sa kasungitan eh. Mrs. Dahil, alam mo yun, pero kasama naman sa pinag-aralan yun. Pero bakit ganon? Sa ating mga pasyente. But of course, wala naman pong dahilan para hindi natin ma-call ang attention again and make sure that yung mga pasyente ay dapat ating nararamdaman na parang kapamilya. Lalo na sa barangay health worker, ay nako, mas malala dun. Kung paano nila hamak-hamakin yung mga ano. Kadalasan kasi pumupunta sa barangay health center, mga, alam mo na, di ba, yung mga kapos, yung umaasa sa libreng serbisyo, tapos ganun pa katataray. Para po yung ating pagtingin sa kanila ay maayos. Sa akin po, kung talaga pong seryoso sa pagbabago, mag-iintay na lang po kaming mga members na makita namin talaga at mawala na pong ganitong experience yung mga members. So maraming salamat din po. Tinutugunan niyo po yung aming hinaing sa ngayon. Siguro maglabas po kayo ng memo para sa lahat na babaguhin nyo ng polisiya na yon at nagkaroon ng misinterpretation doon sa parte ng mga tauhan ninyo at yung mga tauhan ninyo ay magkakaroon na po ng training as much as possible tulad ng suggestion ni Mrs. Sulit na dapat Mga ano yan, mga nurse yan na hindi nakapasa ng ano, board exam. Naging personnel ng PhilHealth. training din sa psychology yung mga kawanin ninyo. Ay, na wait, PhilHealth? Ano yan Government palakasan siguro doon. Sa Bakeran dyan, di ba? Sa government office. Baka kamag-anak lang kasi ng kung sino-sino yan, kaya... para marunong magpakita ng empathy sa mga kamag-anak ng pasyente. Makakasiguro po kayo dyan, Ma'am Sulit, and of course, nandyan po si Senator Raffy Tulfo para to remind us always
na kailangan naming ayusin ang aming serbisyo para sa ating miyembro. Ninanais po ng ating Pangulo, Dr. Mercado, na makilala at ma-meet at makausap din po si Mrs. Sulit para po mapaliwanagan at para po mas nabigyan din po ng guidance kung ano ang mga pwedeng gawin. Dr. Israel Pargas, kailan po kayo magpapadala ng representante ng PhilHealth dito sa bahay ni Miss Sulit o sa office man o kung saan man niya gusto para i-meet siya para mapag-usapan po yung mga napag-usapan natin ngayon, yung mga polisiya na Anyway, so yan lang naman sana magtuloy-tuloy na yung pagbabago niyan. Kasi 'di ba? Isa 'yan sa mga inaasahan mo katulad ng Pag-ibig, SSS. Ano pa ba? Yan yung mga kinakaltas eh. At kapag may kinakaltas do sa sweldo, kailangan may aasahan ka doon talaga, 'di ba? Hindi pwedeng babawasan lang 'yan ng gustong ibawas. Laki-laki na nga ng tax eh, tapos hahalo pa yan eh. Siyempre, dinesign naman ng yung mga yan para makatulong, hindi para makapagpahirap. Anyway, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.